po ang Panginoon sa privilege na muli paghahagi ng salita ng Diyos sa ating pag-aaral. Kaya po tayo mga kapatid, buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 15. First Corinthians chapter 15. Amen. 1 Corinthians chapter 15, basahin po natin from verse 1 to verse 4. Nandiyan na po ba ang lahat? Amen. Maganda na po tayo magbabasa. Ready? Basa. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and rose again according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scripture. Mga kapatid, dito po yung key verse po natin. Ito po yung 3 and 4. Yan. Tayo po yung manalangin. Bago po tayo magpatuloy. Father God in heaven, Ama, maraming salamat po sa muling pagkakataon, Lord. Muli, tinukuha ko ng pagkakataon na magbahagi po ng salita, Lord God. Salamat, pati po Lord, na ito po napakamahalaga isang benefit po, Lord, na makapagbahagi, Lord God. At dahil po nawa sa aming pag-aaral, mangusap po kayo, Lord God, tawad sa aming mga kasalanan, at yun po na kami nawa yung may karapat-dapat, Lord, yan yung harapan, Lord God. Lord, sabihin po kami na yung wisdom, yan, Lord God, magitan po ng banal na Espiritu, siya po nawa ang mag-unawa, paintindi po sa amin sa mga bagay na aming pag-aaralan, Lord God. At namin yung salita, mahiwaga, hindi po angkop sa amin, hindi po madaling maunawaan, hindi pa naman po yung banal na Espiritu, siya pong manguna po at magpapag sa amin at mag-illuminate. Na Lord, maraming salamat. Yung Lord, mga kapatiran, dito po ngayon. Salamat po sa ilang oras at panahon. Sa Lord, nandito po. Ilang bahagi po namin sa nambahan, ang prayer meeting, napakamalaga po na dapat hindi po mapapabayaan. Kasi nga, ang panalangin siya po may tuturing na oxygen po ng mga pananampalataya. Kasi wala pong prayer, Lord, hindi po magkaroon ng mas mainit pa na paglilingkod po sa inyo. Kaya Lord, purihin po sa pagkakataon na dito mga kapatiran, na wala rin po dito. Sa inyo din po ang papuri, Lord, kung may mas mahalaga man po sila. Bagay na inuuna, sa inyo po ang kapurihan. Muli Lord, basta kayo, kapunawa ang may taas. Lord, gamitin niyo po ako. Kapunawa ating taas. Ilagay niyo po ako sa inyong likuran, Lord God. At magsalita kayo. Ganito po ay makikinig. Salamat po, Lord. Muli, patawad sa mga kasalanan. Ito po ang aming mga samot dalangin. In Jesus, our mighty name we pray. Amen. Nakapit na po tayo mga kapatid. Ito po, ilang linggo na rin po na hindi ako nakapagbagi sa inyo. Naramdam ko po parang kinakabahan po ako. May nakita naman po yung kakaiba na may maunawaan naman po siguro ako. Kaya dito po, sa talatang ating kinabasa mga kapatid, kinamagatan ko po siya, the gospel that saves. Yan. Batid po natin mga kapatid na the true salvation is found only in the gospel of Jesus Christ. At ito nga po yung pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Pakita natin ito mga kapatid na marami mga tao na sinasabi nila, naniwala din naman ako sa Diyos, di ba?
May reliyon din naman ako, nagdadasal din naman ako, mabuti naman akong tao. Diba? Madalas marinig natin yan sa mga tao eh. But the problem is, yung pinakatanong, ligtas ka na ba talaga? Diba? Nakasulat ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Ano ang pinakabatayan na ikaw nga ay ligtas na? Yan po yung mga tanong. Bakit ko po natanong yun? Dahil nga po mga kapatid, dito sa ating binabasa, ayon sa Biblia, may totoong ebanghelyo na nakakapagligtas. Ngunit ang problema mga kapatid, mayroong paniniwalang walang kabuluhan. Malinaw po dyan, di ba? By which also ye are saved, if ye keep in memory what I have preached unto you, unless ye have believed in vain. Diba? Kung niwala tayong walang kabuluhan, ay hindi nga po talaga tayo maliligtas. Marahil mga kapatid, ibig sabihin ko, maaring tama ang pinanawalaan mong ebanghelyo, but your faith is vain. Diba? Maaring sabihin din natin na tama ang pananampalataya natin, pero mali naman ang ebanghelyo nating pinanampalatayanan. Maaari ding may relihiyon ka, pero wala namang katotohanan. Maaari ding tinatanggap mo ang cross, pero ang resurrection, dininay mo. Diba? Walang kaligtasan. Kaya mga kapatid, malaga na mag-aral po tayo at pag-aralan po natin ang mensaheng ito. Kaya tingnan natin mga kapatid, yung pinaka-background context nito kasi mga kapatid, na ating pag-aralan, 1 Corinthians 15, ito po ay sulat ni Apostol Paul sa mga taga-Corinto. Amen? Ano po ang layunin ni Paul? Sulat ito ni Paul para sa mga mananampalataya sa 1 Corinthians para itama yung kanilang maling paniniwala about sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi nga, karamihan mga kapatid sa mga Korinto ay, ano sila eh? Hindi sila nagkakaisa. Mayroon silang division. Diba? Marami, sinabi nila, saved na, pero immature pa rin sila. Diba? Nakita natin ganun. Bakit po nagkaganon? Sila po ay naiipiktahan ng Greek philosophy. Sa tagpo kasi itong mga kapatid, marami po sa kanila ang nangangaral ng ibang ebanghelyo. Kaya, nagdulot ito sa kanila ng pagdududa sa kanilang kaligtasan. Marami sa panahon natin ngayon, yan din tayo, maaaring naramdaman din natin yan. Kung mayroon man dito sa atin, bilang Kristiyano, mananampalataya, siguro minsan nagdududa rin tayo sa ebanghelyo. Diba? Nagdududa rin tayo sa kaligtasan natin. Kung talaga ba, bang ligtas ba talaga ako? Parang ganito rin, nangyayari po sa panahon ng Korinto. Kaya sinulatan sila ni Paul. Dahil nga po, malakas yung impluensya sa kanila. Yung pangaral ng mga Greek philosophy sa panahon na yun. Na sabi nga nila, yung wala namang halaga ang katawan. Wala namang kinalaman. Bakit kailangan pang baguhin? Walang kinalaman yan sa kaligtasan. Hindi yung mga pinapangaral noon. Kaya anong ginawa ni Paul? Dinala sila ni Pablo pabalik sa tunay na ebanghelyo. Yun po yung ginawa ni Apostol Paul. Yung kanyang ipinapangaral noon, doon binalik ni Paul, dinala sila ni Paul pabalik doon sa aral na ibinahagi na niya sa mga taga-Korinto. Kaya makita natin sa verse 1, di ba? Anong sinabi ba dito sa verse 1? 1 Corinthians 15 verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Ang sabi doon, which I preach unto you, is also you have received, which also you have received, and herein ye stand. Kung ipagpatuloy natin, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I have preached unto you, unless ye have believed in vain. Maliwanag po dito mga kapatid na ang ebanghelyo, siya po yung talagang pundasyon ng ating kaligtasan.
Makita natin dito, kasi nga, ang mga tao sa panahon na yon, nalilito sila. Pero, napakaganda ng ginawa ni Paul. Binalik sila ni Paul sa tunay na ebanghelyo na ipinapangaral na niya. Kaya makita natin sa verse 1 yan. Kaya mga kapatid, nasa tamang ebanghelyo tayo. Amen? Tunay na ligtas tayo. Hindi na tayo dapat magdududa. Kasi kung sabihin natin, nagdududa ako sa kaligtasan ko, dalhin tayo ni Pastor sa verse 1, katulad ng ginawa ni Apostol Paul. Dapat hindi tayo magdududa sa kaligtasan natin. Kaya dito mga kapatid, anong gospel ba ang may kapangyarihang mag-remove sa ating mga doubt? Ito pong tanong, mabigyan natin ng kasagutan mga kapatid. Anong gospel? What gospel has power to remove our doubts and bring us back to God? Dapat po tayo mga kapatid sa ating unang puntos. The gospel that has power to end all our doubts, mga kapatid. Yan po yung unang punto. The gospel that has power to end all our doubts. Dahil sabi ng verse 2, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 15 verse 2, ang sabi nito, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Mga kapatid, ang sabi dito, ito mga kapatid, pinapakita ni Paul that the true gospel is not just an idea, but a power that capable to change lives. Kaya sabi ng talata, di ba? Malinaw eh. By which also ye are saved. Direktang tinuro na ito'y may kapangyarihang magligtas. Malinaw. Kaya walang duda. Ang gospel po ng ating Panginoong Jesucristo, siya po yung pinaka-pundasyon sa totoong kaligtasan. Pero kung mapapansin natin mga kapatid, dito, mayroong kondisyon. Ano ba ang kondisyon? Kung ipagpatuloy natin ang pagbabasa, sabi diyan, if you keep in memory what I have preached unto you, di ba? Dapat, laging nasa isip natin yan, na talagang ang gospel, yan po yung nagliligtas sa atin. Huwag po tayo dapat magdududa. Keep in memory. Kaya kung nagdududa ka mga kapatid, ay hindi po maganda yan sa isang tunay na Kristiyano. Kung naliwanagin natin, ito'y babala ni Pablo. Maging babala din naman sa atin ngayon. Tama? Amen. That can be also a warning for us today. According to Paul, mga kapatid, sinabi na, unless you have believed in vain. Maliban lang, kung naniniwala kayo ng walang kabuluhan. Dapat yung paniniwala natin, mayroong kabuluhan. Huwag natin hayaan, mga kapatid. Ito'y nagpapahiwatig, mga kapatid, na there is another gospel. Ibig sabihin, bakit ginagano ni Paul? Bakit pinag-iingat niya sa tamang gospel? Kasi nga, maraming mga gospel. Yan ang ipinapahiwatig ni Paul. There are another gospel na maaring maglayo sa kanila sa totoong gospel. Kaya nga, makita natin ito sa Galatians chapter 1 verse 6. Di ba? Anong sabi dyan? Galatians chapter 1 verse 6. I marvel that ye are so soon removed. Oo. Ako'y namangha. Bakit kayo dali ninyong umalis? Mayroon talaga mga kapatid na umalis sa tamang ebanghelyo. Kaya warning ito mga kapatid, na maaaring warning din sa atin ngayon, na ingatan natin yung ebanghelyo na ating pinanghawakan, ingatan natin yung kaligtasan na mayroon tayo. Tama? Kaya dali ninyong nagsilipat, kung basahin sa Tagalog, nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Para malaman natin mga kapatid, nangyari ito
Nangyari din ito sa panahon natin ngayon. Di ba? Maraming umalis sa tamang pahangalan. Kaya dito mga kapatid, there are another gospel that can lead us away from the true gospel of Christ. Mayroon talaga mga kapatid. Ano po ba ang mga gospel na ito? Pag-aralan po natin. May mga gospel dito mga kapatid. Una-una, number 1, prosperity gospel. Ano po ba ito? Sabi dito mga kapatid, this is what draws people to Christ. Ito po yung naglalayo sa mga tao, yun nga, kay Kristo. Kasi nga, kumbaga, naglapit kasi nga may pangako. Ano ibig sabihin? May kalakip na mga pangako. Diba? Gospel, prosperity gospel, yayaman ka. Diba? Nag-alok ito na wealth o kayamanan. Yan po yung prosperity gospel. Mga kapatid, mag-ingat po tayo nito. Hindi lang, sabi ko nga mayroong ibang gospel. Yan dapat, kaya nga warning ito ni Paul. This what draws people to Christ. Yan nga, ito ang kadalasan dahilan kung bakit tayo umalis sa totoong pananampalataya. Dahil nga sa pera, dahil sa kayamanan. May mga reliyon ngayon kasi mga kapatid na sumabi ka sa amin, yayaman ka dito. Minsan nabanggit niya, yan pastor. Yan, pangakong yayaman ka. Ano pa? Gagaan ang buhay mo. Diba, sino ba naman di mainggan nyo? Diba? Gagaling ka sa karamdaman mo. Ay, mga ganyan. Prosperity gospel yan, tahagi yan. But the problem is, ano nangyari mga kapatid? Ginawang means to blessing si Kristo. Amen? Kumbaga, parang ginawang puhunan na lang si Kristo. Yun ang mangyayari, yun ang lumalabas. Hindi na siya Savior. Malinaw? Ano nga ninyo ako? Lino naman, di ba? Yan yung prosperity gospel. Parang ilalayo tayo dito sa tunay na gospel dahil nga sa mga pangako ng mga ganyang reliyon na yayaman ka, gagaan ang buhay mo, gagaling ka sa karamdaman mo. Pero ang problema, ginawang means to blessing na lang si Kristo. Hindi na siya Savior. Yan po yun. Oo. Parang genie na, sabi ni Pastor Jane. Paano kapag hindi gumaling? Di ba? Ano mangyayari? Hindi umunlad ang buhay. Magdududa ang tao sa Diyos. Yun ang mangyayari. Dahil hindi talaga sa ayunan yan. Kaya, mamangha ka sa salita ng Diyos. Malinaw. Ang gospel, sabi doon sa verse 3, mabasa natin dyan, gospel is about sin. Dahil sa kasalanan. Diba? According to sin. Diba? Ang sabi dyan? Sa verse 3, for I deliver unto you first of all that is also received, that is also that Christ died for our sin. Maliwanag po. Yan po yung gospel. Yan ay about sin. Dahil sa kasalanan. Then sa 58, makita natin dyan. Not temporary wealth, but in the work of the Lord. Ano bang sabi sa verse 58? Yun, malinaw. Your labor is not in vain in the Lord. Your labor is not in vain for wealth. Hindi dapat ganyan. In the Lord, hindi wealth. Malinaw mga kapatid. Yan po yun. Prosperity gospel. Number 2. Ano ba? Tingnan pa natin. Work-based gospel. Work. Gawa. Ito yung sinasabi ng mga kapatid. May mga nagtuturo na maligtas ka sa pamamagitan ng iyong gawa. Ito yun. Work-based gospel pala ito. Work-based gospel. Maligtas ka sa pamamagitan ng iyong gawa. Ito
Ito rin isa rin sa maaaring naglalayo sa atin mula sa tunay na gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya ibig sabihin, ang kaligtasan by work na, hindi na by faith. Parang sabihin nila, magpakabait ka. Diba? Maligtas ka. Gospel din pala yan. Sumunod ka lang. Diba? Gospel yan. Sapat na ang gawa mo. But the problem is, ano ang problema? Inilipat nito ang pagtitiwala kay Kristo papunta sa sarili. Ano mangyari? Magiging dependent ka sa sarili mo. Maging mayabang ka na. Diba? Ito'y magdudulot ng pride. Ang galing ko. Diba? Naligtas ako dahil sa hindi na by grace. Hindi na biyaya ang kaligtasan. Iyan ang lumalabas. Hindi yan ang sinabi ng Bible. Ano pa? Ito'y magdudulot ng doubt. Diba? Kung ganyan yung gospel mo, nasabaitan ng iyong gawa, magdudulot talaga ng doubt yan. Isipin mo, sapat na kaya itong ginawa ko? Diba? Natuwa kaya si Lord sa akin? Hindi naman ganyan ang Diyos eh. God is not God of confusion. Tandaan natin mga kapatid. Hindi siya Diyos na parang na tayo nais niyang malilito tayo sa buhay natin. He is a God of order. Tandaan natin mga kapatid. Yung sabihin natin, kulang pa itong ginawa ko para maligtas. Gumawa pa ako ng mas marami pa. Yan. Kaya sabi nga sa ating mga pangaral, diba? Na lahat tayo makasalanan. Diba? Lahat tayo makasalanan. Kahit anong kabutihang ginawa mo sa iyong kapwa, wala ka namang connection sa Panginoon. Baliwala lahat yan. Amen? Amen. Ang verse 17, kung basahin natin, anong sabi dito? At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kaya nasa inyong mga kasalanan pa. Diba? Malinaw. Kaya kahit anong gawa natin mga kapatid, kung wala si Kristo, wala pa rin kapatawaran at kaligtasan. Hebrews 10, verse 26, nung sabi doon, if we sin willfully, diba? After that we have received Christ, ano sabi doon? Wala nang natitirang kain pa. Yan po yung tandaan natin. Kung patuloy tayong, alam na natin ang totoo, tapos nagpatuloy tayo, nagpatihulog tayo sa pagkakasala, tandaan natin mga kapatid, wala nang natitirang kain pa. Ano pa? Number 3. Bukod doon sa dalawang gospel na binanggit natin na hindi po yung totoong gospel ng ating Panginoon Jesucristo. Prosperity gospel, work-based gospel. Number 3. Easy believism gospel. Pero ganito pala. Kumbaga mga kapatid, yung kaligtasan na tinuturo nila, hindi na dumadaan sa repentance. Walang pagsisisi. Ito yung sabihin na, enough na iyong maniwala ka lang. Sapat na maniwala ka lang. Mga ganyan, nagtuturo. Sumpalataya ka lang. Pero hindi tinuro yung pagsisisi. Diba? Enough na ba? Na maniwala ka lang? Kahit walang debosyon? Hindi pwede yan. Easy believism gospel. Diba? Agad-agad. Maniwala. Napakabilis. Wala man lang, di man lang dumaan sa conviction. Nakonvict ka ba? Lumuha ka ba? Dahil nakita mo yung totoong ginawa ng Panginoon Jesucristo na talaga namang mapapaiyak ka sa ginawa niya. Walang conviction. Walang debosyon. Feeling niya, okay na siya. Yan po yun, easy believism gospel. Pakiramdam lang yun, ligtas na siya. Yan pala yun. Anong nangyayari? Walang transformation. Walang pagbabago ang buhay. Naging vain belief. Maraming ganyan eh.
Walang transformation. Doon pa rin ang mga bisyo. Diba? Sugal, inom, sigarilyo, nandyan pa rin. Pero pakiramdam niya, ha? Ligtas yan. Maraming ganyan. Ligtas naman ako eh. Feeling lang niya. Ano pa? Bukod sa AC Bilibism Gospel. Kaya sa verse 58, kung balikan natin ang mga kapatid, nabanggit doon, di ba? Steadfast and movable. May continuing life. Ang ibig sabihin, ay nagpapatuloy. Di ba? Number 4, partial gospel. Ito yung incomplete. Ito yung kulang ang ebanghelyo, mga kapatid. Kumbaga, hanggang krus lang. Mayroon ganyan. Walang resurrection. Naniwala siya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pero tinanggihan niya yung muling pagkabuhay. Ano yun? Partial gospel tawag. Kulang, incomplete gospel. Ang problema, anong maging problema? Kulang ang message. Kulang ang mensahe. Kulang din ang pag-uunawa ng mga tao. Walang comfort. Puro guilty lang. Diba? Kasi makahang eh. Hanggang doon lang. Namatay. Diba? Hindi, wala yung resurrection. Ang resurrection, talagang napakamahalaga sa gospel yan. Kasi yung resurrection, kasabayan ng ating muling pagkabuhay. Mamaya madaanan natin yan. Walang comfort. Lagi ka nag-iisip, bakit ganun? Patay ang Panginoong Jesucristo. Anong nangyari sa atin? Nandoon lang? Hindi nagtapos doon ang gospel. Kaya dapat kumpleto. Hindi pwedeng incomplete o partial gospel. Kaya verse chapter 3 and 4, di ba? Malinaw, kumpleto yan eh. Death plus burial plus resurrection. Ganyan. Buo dapat ang gospel. If without resurrection, di ba? Ano mayari? Vain. Sabi sa verse 14. Maliwanag po yan. Dito sa verse 14. At kung si Kristo hindi muling binuhay, malinaw. Walang kabuluhan nga ang aming mga pangangaral. Wala din namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Walang kwenta ang pangangaral natin. Walang kwenta. Lahat ng sinabi ni Pastor sa atin, nahulog lang na walang kabuluhan. Kung ganyan yung pagtingin natin sa gospel. Yung pananampalataya ninyo, para saan yan? Wala rin. Hindi dapat ganyan. If without resurrection, dapat buo ang gospel. Namatay, nilibing at muling nabuhay. Hindi dapat partial gospel o incomplete gospel. Number 5, intellectual gospel. Intellectual, ibig sabihin, ito yung head knowledge lang. Parang alam lang niya. Alam ko na yan. Diba? Pangaralan mo. Alam ko na yan. Huwag na yan, Brad. Wala na yan. Alam ko na yan eh. Familiar na ako dyan. Diba? Gospel yan. Kasi pakiramdam niya, ligtas din siya eh. Diba? Sabihin ba na isang tao yan na alam ko na yan kung hindi, nag-isip siya na hindi man ako ligtas. Diba? Magkaroon ka ng interes. Pangaral mo pa lang eh. Na alam mo ba na ganito ang ginagawa ng isang tao? Alam ko na yan. Ibig sabihin, ligtas na siya. Gospel din yun. Kaya nga mag-ingat tayo sa totoong gospel na itinuro sa banal na kasulatan. At ito nga yung ating pinag-aralan ngayon. Ano maging problema kung ganyan yung gospel mo? Sa isip lang, di ba? Without personal faith. Walang conviction. Without change lives. Alam ko na yan. Di ba? Anong ginawa? Tuloy pa rin ang buhay. Walang pagbabago, walang transformation. You believe. Hindi lang alam, dapat pinaniwalaan. Verse 11, sabi dito mga kapatid, maging ako nga o sila, gayon ang aming ipinapangaral, at gayon ang inyong sinasampalatayanan. Dapat ganyan.
Kasi kung once na nangaral ka, yun yung pinanawalaan ko. Dapat yung ipinangaral ko, yun yung pinanawalaan mo kung ano yung pinapangaral niya. Yun ang ibig sabihin dyan. Number 6. Panghuli, cultural gospel. Cultural gospel. Diba? Yung religious gospel. Diba? Sabihin niya, Kristyano din naman ako. Ligtas din naman ako. Bakit? Kasi pamilya namin eh. May pare, may madre, may obispo. Gospel din pala yan. Kasi nga nandoon yung determination niya. Kampante siya, nandoon yung stand niya. Na, di ba, malakas ang loob niya eh. Pare, pamilya sila ng mga, mga banal na tao. Kaya pero ligtas siya. Gospel din yan. Kaya mag-ingat talaga tayo. Maraming gospel. Pero isang gospel lang dapat ang intindihin natin. Yung gospel na sinasabi sa atin ni Paul. Ano maging problema kapag ganyan, ang pakiramdam mo? Identity lang. Diba? Without personal relationship sa Panginoon. Kaya mag-iingat tayo. Naghati ito ng personal security. Dati sa atin nakapanatagan yan. Pastor naman si Papa ko eh. Ayaw ko na lang sumama dyan sa inyo. Kayo na lang. Magsisimba-simba. Parang ganyan yan. Kaya nga verse 1 eh. Which you have received, wherein ye stand. Hindi minana. Ibig sabihin mga kapatid. Hindi minana ang kaligtasan. Malinaw. Individual ang kaligtasan mga kapatid. Kaya ingatan natin. Which ye have received, wherein ye stand. Ba? Kaya kapag mali ang gospel mo, ano mangyari? Mali din ang kaligtasan mo. Mga kapatid, tandaan natin, hindi lahat ng gospel nagliligtas. May gospel na nagliligaw. Merong ganyan. Yun ang nabanggit natin. Marami yan. Ilan yan, oh. Maaring ilalayo tayo nito sa totoong gospel. Maaring ililigaw tayo nito sa totoong gospel. Dako kayo sa number 2. Ano yung number 1 natin? The gospel that has power to end all our doubts. Number 2 mga kapatid, the gospel that Christ gave His life for our sin. Mga kapatid, yung gospel na si Kristo ibinigay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Verse 3, ang linaw dyan, Christ died for our sins. Yan yung gospel. At dito nga po mga kapatid, nahubaran ang lahat ng pananampalataya. Bakit? May namatay. Diba? Anong gospel na, yung ibang gospel na nabanggit doon, walang namatay eh. Lahat ng binanggit natin, partial gospel, intellectual gospel, cultural gospel, recidivism gospel, ano pa yon? Work-based gospel, may namatay ba? Wala! At dito nga po, nahubaran ang lahat ng pananampalataya na hindi umaayon sa sinabi ni Apostol Paul kung ano ang totoong gospel na nasa banal na kasulatan. Tandaan natin mga kapatid, ang tunay na gospel may namatay. It exposes our real condition mga kapatid. Kung walang namatay, hindi mo alam na makasalanan ka pala. Ini-expose nito yung tunay na kalalagayan natin na tayo nga pala talaga ay makasalanan. At binayaran niya ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. May namatay. Makita natin yan, ang daming verse na sumusuporta niyan. Romans 3:23, for all have sinned. Diba? For all have sinned and come short of the glory of God. Ano pa? Romans 3:10, wala kahit isa. Diba? Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayong makasalanan. Na-expose nito yung tunay nating kalalagayan. Yung namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Romans 6:23, ganun din. Dahil sa makasalanan ka, anong ginawa? For the wages of sin is death, mga kapatid. Yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Yun. Death. That's
habag ng Diyos, inako niya ang kamatayan na dapat sana tayo yun. Na tayo yung makasalanan. Tayo dapat ang namatay. Ito yung totoong gospel. Yan ang sabi sa atin sa Romans 5:8. Diba? God commended His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. Namatay siya nung tayo ay nasa kalagayan na pagiging makasalanan. Malinaw? Christ died for our sins. Verse 3, mabasa natin yan. Maraming pinaniwalaan mga kapatid. Maraming paniniwala na nagsasabi, kailangan mo lang magbago. Hindi talaga pwede yan. Mabuti ka namang tao eh. Yung gospel sinasabi, you are a sinner. Ibig sabihin, you need Christ. You need a Savior. Tandaan po natin yan mga kapatid. Kailangan po natin ng tagapagligtas. At hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kung walang namatay sa krus ng Kalbaryo, walang kaligtasan. Kung walang gospel, walang kaligtasan. It remove a person's self-confidence, mga kapatid. Ang gospel, nag-aalis yan ng pagiging confidence sa sarili natin. Hindi dapat tayo maging mayabang. Tama? Yun, verse 17. Sabi dito, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay yung mga pananampalataya, walang kapuluhan, kayo nasa inyong mga kasalanan pa rin. Di malinaw talaga dito. It removes a person's self-confidence. Dito mga kapatid, bagsak din ang work-based belief. Winawalang saysay nito, yung religion na naniwala sa good works. Di ba? Kasi malinaw ang sinasabi. Kung balikan po natin, may namatay. Saan yung good works mo dyan? May namatay. Yan po yung tandaan natin. If Christ is not dead, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Yan po yung tandaan natin. At ito po ay it was foretold in the Old Testament. Binanggit na ito sa Old Testament pa bago po dumating ang gospel. Alam niyo ba na ang gospel, Matthew, Mark, Luke, John, pagpasok ng New Testament. Pero yung gospel na yan, about gospel na yan, binanggit na yan sa Old Testament. Nasa Isaiah 53. Diba? Kung ano nangyari doon, basahin niyo yung kabuuan na yan. Yan na yun. Na may taong mamatay. Diba? Isaiah 53. It was foretold in Old Testament, mga kapatid. The word according to the scripture, mga kapatid, yan sa verse 4c, nabanggit dyan, yung according to the scripture, ano yung pinapakita niyan? Ibig sabihin, it's not a sudden change. It was already planned in Old Testament. Diba? Ang linaw eh. Sa verse 4c, basahin natin. Anong sinabi dyan? According to the scripture. Gospel itong pinag-aralan natin eh. Isabi lang ng scripture. Ibig sabihin, tinutukoy niya ng Old Testament na nabanggit sa Isaiah 53. Nasabi doon, someone will sacrifice for our sins. May isa daw na magsakripisyo para sa ating mga kasalanan. Isaiah 53, chapter 3, verse 3 hanggang 7. Basahin nyo, Isaiah 53. From verse 3 to 7. Malinaw po yan. Someone will sacrifice for our sins. May isa magsakripisyo. At diyan nga. Number 2, someone will sacrifice as a fulfillment of the shadow of the Old Testament, mga kapatid. Kaya kung makita natin, mga kapatid, minsan nabanggit ko yung Hebrews chapter 10, verse 1. Diba? Yung tungkol sa shadow, ano ba tinutukoy doon? For the law, having a shadow of good things to come,
but not the very image of things. Hindi yung pinaka-image ng things. Shadow lang eh. Pero nilinaw yan sa Colossians chapter 2, verse 17. Ano sabi? Colossians 2:17. Nilinaw sa verse 17, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Di nga si Kristo nga ang tinutukoy, ang totoong ebanghelyo. Diba? Kung balik natin kay Hebrews 10:1, diba? For the law having a shadow of good things to come, but not the very image of things. Sa verse 2 ng Colossians chapter 2, verse 17, ngayon ang binasa natin ngayon. Si Jesus, ang pinaka-imahe ng yung shadow na yun. Kaya kung sabi, nga minsan, narinig ko nga dito sa pangalan ng pastor, sila Pastor Jen, na kapag may shadow, sabihin, alam mo na may tao. Diba? Ngayon, kung may shadow, huwag mong yakapin yan. Kasi alam mo, may tao. Doon kaya yakap doon sa substance, yung tao. Anino lang yun eh. Ibig sabihin, nandyan yung lumang tipan, huwag mong yakapin, huwag mong paniwalaan, dahil naandito na ang laman, si Kristo. Nandito na. Yakapin mo yung anino, yakapin mo si Kristo, kasi nabuhay na siya. Nandiyan na ang gospel. Yun dapat ang pananampalataya na natin. Ano pa mga kapatid? Dito. Malinaw. Hebrews, tandaan natin yon. Hebrews 10:1, for the law having a shadow of good things to come, and not the very image. Diba? Dinilinaw niya sa verse 17 ng Colossians chapter 2, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Yan. Kaya mga kapatid, number 3, ano sabihin natin dito mga kapatid? Dito sabi nga na someone will sacrifice for our sins. Diba? It was foretold in Old Testament. Then number 2, someone will sacrifice as a fulfillment of the shadow of the old things, Old Testament. Then number 3, there is no forgiveness of sin if without shedding of blood, mga kapatid. Kung walang nabuhos na dugo, diba? Walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hebrews 9:22, makita natin yan. And almost all things are by the law formed with blood, and without shedding of blood is no remission. Kaya sabihin mo, by work lang, saan ang dugo doon? Diba? Work-based gospel ka, saan ang dugo doon? Yung mga gospel na nabagit natin kanina, may dugo ba doon? Walang namatay eh. At dito mga kapatid, yung salitang according, dito sa balikan natin, yung according to the scripture mga kapatid, ito isa ring katibayan na Christ did is not illusion lang or not fake death mga kapatid. Ito po yung makita dapat natin dito, na hindi po yan illusion lang ni Apostol Paul. Alam naman si Apostol Paul eh. Kung ano yung na-conviction sa kanya, kung ano siya dati, di ba? Nung bago siya naligtas, kaya nakita niya talaga ang katotohanan. Kaya kung ikaw ay nag-doubt pa rin mga kapatid sa iyong kaligtasan, parang doubt ka rin sa resurrection of Christ. Kaya huwag natin gayahin ang taga-Korindian, yung mga mananampalataya doon. Ang nagdududa sila dahil sa mga pangaral. Dahil sa panahon natin ngayon, napakalakas din ito eh. Kaya mag-iingat tayo. Kaya warning sa atin to mga kapatid. Romans 6:4, sabi dyan, buried with Him. Meaning mga kapatid, ibaon mo na sa pagkalimot. Yung last phrase doon sa Romans 6:4, di ba? We also should walk in newness of life, mga kapatid.
So if we truly accepted the gospel of Christ, mga kapatid, dapat pala, limot na natin ang luma nating pagkatao. Dapat makita sa atin yung transformation. Kasi totoo ang gospel natin. Hindi mo na balikan ay isang bagay na matagal mo nang inilibing, kasabay ng pagkapako at pagkalibing ni Kristo, mga kapatid. Galatians 2:20, diba? Nalala nyo ang talata na yan? I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. But the life that I live in the flesh, I live now in the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Mga kapatid, malinaw po yan. Kung ano man yung natin, mga kapatid, makita dapat yung transformation ng buhay natin. Yan yung totoong gospel. Yan nga, the gospel that saves. Yung pamagat natin ito. Dito mga kapatid, ano pa? Number 3. Ang Old Testament, mga kapatid, ito dagdag ko, yung Old Testament, mga kapatid, yung animal sacrifice, hindi talaga siya makapag-alis. Diba? Hindi nakapag-remove ng kasalanan. Dahil nga, tipo lang yun eh, shadow lang yun eh. Kaya sa darating na tunay na handog, ito'y walang iba, kundi si Kristo. Sa Old Testament, paulit-ulit ang sakripisyo, hayop ang namatay, may dugo. Ngunit temporary lang yun. Yung perfect sacrifice, si Kristo. Pagdating ng New Testament, si Kristo ang namatay, isang beses lang, pero kumpleto at sapat na pambayad. Yan nga sabi sa atin, Hebrews 9, kung balikan natin, verse 12, by His own blood, He entered in once into the holy place. Mga kapatid, malinaw po, hindi na dugo ng hayop, dugo na ni Kristo. Yun po yun, yung gospel. Number 3, para makompleto yung gospel natin, kasi hindi natin pwede hindi tapusin to. Una, the gospel that has power to end all our doubts. Number 2, the gospel that Christ gave His life for our sins. Number 3, the gospel of Christ burial confirms our sin has been forgotten. Mga kapatid, yung gospel ni Kristo, yung namatay siya, mga kapatid, kinonfirm nito, mga kapatid, na ating mga kasalanan, limot na. Yun napalit ko kanina, di ba? Huwag mo na kukain pa. Ibaon mo na sa limot. Christ's burial is proof. Malinaw sa verse 4a, di ba? Ang that He was buried. Maliwanag. Ito'y mahalaga because it signifies na His sacrifice is complete to forgive us, mga kapatid. Ito po yun. Yung salita sa verse 15, kung basahin natin, yung sabi dyan, yung salitang He raised up Christ. Ibig sabihin, totoong patay. Diba? Yan nabanggit sa verse 15. He raised up Christ. Ibig sabihin, pinipita dyan na totoong may patay. Wala namang buhay na nag-rise. Wala namang buhay na nagbubuhay. Patay talaga. Kaya hindi ka talaga magdududa sa gospel mo. Namatay. Sabi sa inyo, may patay. Kaya dito nga nahubaran yung lahat ng mga ibang gospel na pinapanampalatayanan nila. Kasi yung mga gospel nila, walang namatay, walang dugo. Yung gospel dito natin, pinag-alala siya, pinanghawakan natin. May sakripisyo, may dugo, mga kapatid. Kaya maliwanag. Pinapita nito, mga kapatid, kung paano yung paging seryoso ng kasalanan. Yan ang dahilan na kailangang may mamatay at mismong anak ng Diyos.
Tama? Anak ng Diyos ang nagbayad bilang sakripisyo. John 19:30. Anong sabi doon? It is finished. Ang sabi niya, sa cross pa lang. Diba? Tinapos na niya. Kaya hindi pwede yung incomplete gospel, partial gospel. Sabi niya, it is finished. Malinaw. Napaka-matibay na batayan mga kapatid. Na yung gospel na pinahawakan natin, siya talagang totoong gospel na pinapangaral. Hebrews 8:12, ganun din. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins. Nasabi ito, and their iniquities will I remember no more. Hindi ko na alalahanin pa. Kaya the gospel of Christ's burial confirms our sin has been forgotten, mga kapatid. Hindi ko na alalahanin pa. Yung namatay na siya, di ba? Pag namatay ka, limot mo na lahat. Tayo din naman. Patay na tayo sa lumang pagkatao natin. Yung old nature natin, wala na. Patay na. Dapat limot na natin yung mga bisyo natin. Yung muling pagkabuhay. Yan po. Prophesied po yan sa Old Testament, mga kapatid. Walang kapatawaran kung walang shedding of blood. At ang kanyang kamatay ay ang pagkamatay, pagkalibing. Siya po yung matibay na batayan din na si Kristo po nagtagumpay. At lalo na kung mabuo na yung gospel. Kaya dadako tayo dito mga kapatid sa panghuli na punto. The gospel of Christ's resurrection restores us to God, mga kapatid. Ito na, buo na ang gospel. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang resurrection. Ito yung hindi pinanampalatayanan doon sa problema ng 1 Corinthian Church. Ito yon. The gospel of Christ's resurrection restores us to God. Christ's resurrection is very important, mga kapatid, dahil hindi kumpleto ang gospel ko hanggang libingan lang, mga kapatid. Ano sabi dito? Hanggang libingan lang, hindi buo, mga kapatid. Dapat buo yan. At yun nga, dapat mabuhay. At nabuhay na po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi pwede na sabihing mali yung gospel natin. Ito, and if Christ be not risen, malinaw, di ba? Balikan po natin yung verse na ito. Then is our preaching vain, and your faith is in vain, is also in vain. Verse 15, and we are found false witness of God. Mga kapatid, mga bulaan tayo kung mga ngaral pa tayo nito. Mga bulaan ba ang mga ngaral ngayon sa panahon natin? Hindi Verse 14 and 15, masubtungan tayo mga bulaan. Nangangaral tayo ng ganito kung hindi nabuhay. Kung walang resurrection, fake ang pangaral, fake ang faith. Balikan natin. Pero dahil siya ay nabuhay, mga kapatid, totoo ang gospel. Pero hindi ito alam ng iba. Tayo lang nakakaalam nito. Tayo lang mga ligtas. Diba? Yan yung biyaya sa atin ng Panginoon. Kung paano si Kristo ay nabuhay, ibig sabihin, the gospel is complete. At higit sa lahat, salvation is also complete. Mga kapatid, kompleto na ang kaligtasan natin. Huwag po tayong magdadoubt, mga kapatid. Sabi ng Revelation 1:18, diba? I am he that liveth. Malinaw, siya mismo. Binanggit niya, ako ay nabuhay. I am he that liveth. So hindi patay ang Savior natin. Kaya we are saved, mga kapatid. Amen? Kaya dito, mga kapatid, malapit na tayo. Isa kang patunay, sinabi ni Paul, he rose again the third day. Diba? Nabanggit doon sa binasa natin. Verse 3 and 4. So hindi lang siya mukhang buhay o spiritual idea. Diba? Sabi ba kalag? Wala namang ngayon Sa Bisaya, yung kalag. Ano ba sa yan? Kaluluwa. Yun, sa Tagalog. Kaluluwa yun.
Hindi. Talaga binanggit He rose again the third day. So hindi lang siya mukhang buhay o spiritual idea. Parang, iba? Yun, sabi ko na kanina. Tunay na nagbangon sa katawang pisikal ang Panginoong Hesus. Kaya, kung maalala natin, kung basahin natin yung buong Bible, nagkaroon pa ng argumento yun Yung Panginoong Kristo, yung tumatagos na sa mga dingding. Kasi nga, heavenly body na siya Hindi pinapampalaya ng ibang mga apostol, ang mga disipulo. Kaya kung nababasa niyo yun, makita natin doon na ito ang Panginoong Kristo ay talagang nabuhay na mamuli. Therefore, if iniban din Christ, ano mangyari sa atin? Dapat, bago nila lang natin sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga bisyo natin, wala na. Limot na lahat yan, mga kapatid. Kasi nga, tayo ay nabuhay namang muli kasabay ng pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya konklusyon mga kapatid, may katiyakan ng ating kaligtasan. Kung isang tao ay namatay para sa iyo, pero hindi naman nabuhay muli, ibig sabihin, wala siyang kapangyarihan na iligtas. Wala siyang kapangyarihan na iligtas ka. Si Kristo nabuhay Diba? May kapangyarihan siya. Yan po yung tandaan natin. Yung ibang gospel na nabanggit, wala pong namatay Kung hindi siya nabuhay, nabibigo siya, mga kapatid. Kung si Kristo, ibahin mo. Huwag kang tumigil sa krus lang. Believe the whole gospel. Yun nga, siya ay namatay, verse 3. Siya ay inilibing sa verse 4a. Siya ay muling nabuhay, verse 4b. Makita natin yan. Kaya mga kapatid, purihin po ang gabing ito na may maging pagpapala sa atin ng mensahe at karagdagan din po na pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya magandang gabi po sa lahat. Gawin ko na po si Pastor Willie.